Kabanata 1231. Sinigurado ng dalawang lalaki na nakatali ng mahigpit ang mga bata bago lumabas. Nang biglang sumara ang pinto ay binuksan ni Zachary ang kanyang mga mata upang magnakaw ng mga tingin sa kanyang paligid. Bahagyang gama ng pakiramdam niya nang mapagtantong walang tao sa kubo na nakatingin sa kanila. Patuloy niyang pinagmamasdan ang loob ng may pag-iingat. Mukhang walang tao ang kubo. Maayos ito at malinis ang hangin. Maliwanag, madalas itong ginagamit. Lalong gama ng pakiramdam ni Zachary matapos i-recompose ang sarili. Nang mapagtantong walang pumapasok mula sa labas, ilang beses niyang kinurot si Tim at bamantong hininga, "Tim, gumising ka na." Gayunpaman, hindi nagising si Tim. Ang kawalan ng tugon ay nag-aalala kay Zachary. Lumapit siya kay Tim at pinagmasdan itong mabuti, nalaman niyang wala lang siyang malay. Hindi na siguro nagigising si Tim dahil mas marami siyang natutulog na gamot. Mas kaunti ang kinuha ko dahil mas maingat ako. Maya-maya lang ay umalangaw-ngaw ang tunog ng mga yabag mula sa labas. Mabilis na pumikit si Zachary at nagkunwaring tulog. Sa susunod na segundo, itinulak ang pinto. Ang lalaki ay may hawak na telepono at nag-uulat sa isang tao sa pamamagitan ng isang video call. "Sir, nahuli namin ang dalawa sa kanila. Mga anak sila ni Benjamin Graham, okay?" "Oo, magkamukha sila. Ano ang susunod nating gagawin? Bakit sila tulog? Okay lang ba sila?" Parang hindi pamilyar ang boses sa telepono. Hindi ito makilala ni Zachary. Wala lang silang malay. "Okay lang sila," sagot ng nasasakupan. "Bantayan silang mabuti. Matatapos din tayo." "Hoy, anong sabi ni boss?" Tanong ng isa pang lalaki na pumasok sa kubo. Malapit na siyang dumating. Sinabi niya sa amin na bantayan silang mabuti. Wala silang mararating kapag itinali namin sila ng mahigpit. Mas safe na panoorin sila. "We can discuss the rest pagdating ni boss." Umupo ang mga lalaki sa isang sulok at nagsimulang maglaro ng baraha. Sinilip ni Zachary ang mga lalaki at kumunat ang noo. Kasama ang mga lalaki sa kubo, hindi magandang ideya na gisingin si Tim. Base sa usapan nila kanina, sigurado si Zachary na ligtas pa rin sila sa ngayon. Sino ang nag-utos ng kidnap? Posible kayang mga kaaway ni Benjamin. O mga kaaway ni Mommy. Mukhang malalaman ko lang pagdating ng amo nila. Ipagpatuloy ko pa ba ang pagpapanggap na tulog o dapat? Gumising ako para mangisda para sa ilang impormasyon. May pagkakataon pa na makatakas si Zachary sa mga lalaki ng mag-isa, ngunit halos imposible kung kailangan niyang isama si Tim. Hindi lang marunong lumaban si Tim, wala pa rin siyang malay. Magiging mahirap para sa kanilang dalawa ang pagtakas. Si Zachary ay labas na nag-aalala, ngunit kahit gaano pa niya ito iniisip, maaari lamang siyang manatiling kalmado at magmamasid pansamantala. "Damn it! Ano to? Lihim ba kayong nagtulungan para lokohin ako? Bakit ako natatalo? Mayroon kang kaayla-hilakbot na mga kasanayan, kaya nga. Hindi na namin kailangan pang linlanggan ka. Haha, ang malas mo siguro ngayon. Wala itong kinalaman sa amin. May nagsasabi sa akin na sinasadya niyo iyon. Bobo ka ba o ano? Hindi naman sa lahat ng oras mananalo ka diba? Pati yung mga nakapares sa'yo natalo. Tara na, magpalit na tayo ng upuan. Hindi ako pwedeng patuloy na matalo kapag patuloy kayong nanalo. Hindi ako naniniwalang ganito ang kapalaran ko." Sa kasamaang palad, kahit nagpalit na sila ng upuan, talo pa rin ang lalaki. Siya ay naiinis, ngunit nagpatuloy siya sa paglalaro dahil sa kung gaano ito nakakahumaling. Isang pares ng KS. Dapat kang maglaro ng isang pares ng as. Isang bata na boses ang umalangaw-ngaw. Isang pares ng as. Bobo ka ba? Bulalas ng lalaki, ayaw magtiwala sa ibinigay na payo. Pagkatapos ay itinapon niya ang pares ng K mula sa kanyang deck. "Ikaw ang tanga. Dapat mong laruin ang isang pares ng as. Matatalo ka. Wala silang ibang pares na mas malaki kaysa sa iyo. Maaari kang naglaro ng isang straight set na sinusundan ng isang straight flush. May isang tao na susubukang ilabas ang kanilang mga trump card, ngunit mayroon kang isang pares ng 2 at isang K. Panalo ka kahit anong mga baraha ang kanilang laruin." Inilibot ni Zachary ang kanyang mga mata. Gaano katanga, maaari rin niyang ibigay ang kanyang pera sa halip na subukang manalo. Kabanata 1232. Laking gulat ng lalaking natalo. Anong nangyayari? May katuturan ang mga salita ng taong ito. Teka, paano niya nalaman kung anong mga card ang meron ako? Nagalit siya, "Nakita mo ang aking mga card. Hindi namin ginawa.
Ikaw ang may hawak ng mga card, kaya paano namin makikita ang mga ito? Wala kaming mga superpower. Agad namang nagpalitan ng tingin ng mga lalaki, na pagtantong hindi pag-aari ng sinuman sa kanila ang boses. Gayunpaman, wala ring nakatayo sa may pintuan. Sino ito? Sino ang nagsalita kanina? Tanong ni Jason, ang blonde na lalaki na patuloy na natatalo kanina. Ang kanyang mga mata ay kinikilatis ang kanyang mga kasama. Hindi tayo. Nagpalitan ulit ng tingin ng mga lalaki. Parang may naalala, lumingon sila sa mga bata para salubungin ang isang pares ng kumikinang na mga mata. Kinagat ni Zachary ang kanyang mga lobby at binalik ang tingin sa kanila ng may panghahamak. Ako iyon. Ikaw. Gulat na bulalas ng mga lalaki. Si Jason, lalo na, ay halos hindi makapaniwala sa kanyang narinig pagkatapos makumpirma ang kanyang distansya mula sa bata. Nakikita mo ba ang aking mga card? Tinitigan ni Zachary ang lalaki at confident na tumango. Oo, ang totoo, hindi masyadong malayo si Zachary sa mga lalaki, at nakagawian na nilang itaas ang kanilang mga baraha. Natural, nakikita niya ang lahat. Nakanganga ang mga kidnapper kay Zachary, gulat na gulat. Paano mo malalaman na matatalo ako? Tanong ni Jason. Napamulat ng mata si Zachary dahil sa tanong nito. Tulalo talaga siya. Paanong hindi pa rin niya makuha kung napaliwanag ko na ng malinaw? Malalaman mo sa dulo ng laro kung hindi ka naniniwala sa akin. Nagtawanan naman yung iba kay Jason. Jason, kahit isang bata ay mas mahusay kaysa sa iyo. Anyway, naglaro ka na ng isang pares ng KS. Wala nang babalikan ngayon. Ituloy natin. Nang maglaon, walang pagpipilian si Jason kundi maglabas ng isang card bawat round. Sa huli, natalo na naman siya. Haha, bayaran mo, ang iba ay sumili sa isang malawak na ngiti. Damn it, napakunot noo si Jason. Dahil ayaw niyang tanggapin ang kahihinatnan, ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaro sa iba. Muli, natalo siya dahil hindi niya sinunod ang payo ni Zachary. Natalo ka na naman. Nawala nang masabi si Zachary. Paano siya matatalo ng husto sa napakagandang deck ng mga baraha? Sa wakas, naniwala si Jason sa mga kakayahan ng bata. Ang batang ito ay lubos na kahanga-hanga. Para sa susunod na round, dinala ni Jason si Zachary at sinabing, gusto kong tulungan mo ako mamaya. Naningkit ang mga mata ni Zachary, pero inosenteng tanong niya. Kaya kung gawin iyon, ngunit maaari ko bang sabihin ang aking mga tuntunin? Kahit na ang batang lalaki ay karaniwang walang malasakit, ang pagpapanggap na cute ay medyo kapaki-pakinabang kung minsan. Oo naman, basta tutulungan mo akong manalo, gagawin ko ang lahat ng gusto mo maliban sa pagpapalam sa iyo. Walang pag-aalinlangan na pagsang-ayon ni Jason. Umupo si Zachary sa tabi ng lalaki at tinuruan itong maglaro. Walang tiwala si Jason sa round na iyon. Maaari ba talaga akong manalo sa paglalaro ng ganyan? Namuo ang kunot sa noo ni Zachary. Bakit ka hihingi ng tulong sa akin kung wala kang tiwala sa akin? Kaya mo namang laruin ito. Kung gayon, huwag mo akong sisihin kung matatalo ka. Lumipat ang tingin ni Jason sa pagitan ng iba pang mga manlalaro at ng kanyang mga baraha. Sa wakas, pinili niyang makinig sa payo ni Zachary. Siyempre, nanalo si Jason. Kiddo, kahanga-hanga ka. Ito ang unang beses kong manalo. Tuwang-tuwa si Jason na niyakap niya si Zachary. Pati ang iba ay humanga. Hindi ko akalain na magaling kang maglaro. Hindi ako natalo sa mga baraha. Napakunot ang noo ni Zachary dahil ayaw niya sa mga yakap. Pagkatapos nito, ang mga sumunod na round ay napanalunan ni Jason. Nang makitang dumating na ang kanyang pagkakataon, nagtanong si Zachary, maaari mo bang tanggalin ang mga tali sa aking mga kamay? Hindi ako komportable sa ganitong posisyon. Siyempre naman, mabilis na inilabas ni Jason ang kanyang kutsilyo para putulin ang mga lubid at minasahe pa ang mga palso ni Zachary. Samantala, ang iba ay hindi tumutol dahil sila ay naging mas malapit sa bata pagkatapos ng ilang oras na magkasama. Sa katunayan, nag-away sila sa isa't isa para humingi ng tulong kay Zachary. Palayain mo rin ang kapatid ko. Tinuro ni Zachary si Tim na wala pa ring malay. Hindi niya maiwasang mag-alala sa kanya. Hawakan ang aking mga card, kiddo. Ililibre ko siya ngayon. Tinapik ni Jason ang ulo ni Zachary at nagmarcha papunta kay Tim. Hindi ako bata. Zachary ang pangalan ko. Ganti ni Zachary. Kabanata 1233. May balita pa ba? Si Benjamin ay nananatili sa istasyon ng pulisya habang sina Kingsley at Jonathan ay lumabas upang hanapin ang mga bata.
Sinulyapan siya ng kapitan at sumagot, kailangan natin ng kaunting oras. Mayroong isang pangkat ng mga elite na hacker na nagtap sa mga surveillance camera upang takpan ang bawat kalye, ngunit wala pa rin silang mahanap. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata at ikinuyom ang kanyang mga kamao habang ang kanyang pasensya ay naninipais. Tiyak na maghahinala si Eriso kung hindi ko mahahanap ang mga bata sa lalong madaling panahon. Naputol ang pag-iisip niya nang biglang mag-ring ang phone niya. Sure enough, si Erisa ang tumatawag. Pumunta si Benjamin sa isang tahimik na lugar sa labas bago sinagot ang telepono. Hoy, honey, nang walang maramdaman sa kanyang karaniwang malalim na boses, nagtanong si Erisa, seryoso ba ito? No, it's nothing serious. Mahinahong sagot ni Benjamin habang pinupunasan ang upos ng sigarilyo sa kanyang kamay. Mukha siyang confident na naisip ni Erisa na baka nag-o-overthink lang siya sa mga bagay-bagay. Oh, okay. Nagtatanong lang ako out of curiosity. Ituloy mo na ang trabaho mo. Walang masama sa kumpanya o sa pamilya namin. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa isang bagay. Babalik ako kaagad kapag tapos na akong mag-asikaso ng mga bagay-bagay dito, kaya't magpahinga ka na lang, sabi ni Benjamin sa malumanay at nakakapanatag na tono. Wala siyang lakas ng loob na sabihin dito ang tungkol sa mga bata dahil alam niyang tiyak na lalabas ito para hanapin sila. Hoy, Benjamin, narinig ko. Nalukot ang mukha ni Benjamin nang marinig niyang tinawag siya ni Sean. Mabilis niyang ibinaba ang telepono at sinagot si Sean ng isang mabangis na titig. Wala pa bang update kay Tim at Zachary? Maingat na tanong ni Sean nang makita ang pagmumukha ni Benjamin. Si Benjamin ba ay kausap ni Erisa kanina? Hindi, at ayaw kong malaman ito ng aking asawa. Mahigpit na babala ni Benjamin kay Sean. Ipinapangako ko na itatago ko ito. Sabi ni Sean at nag-zipang motion gamit ang kamay niya. Bumalik si Benjamin sa istasyon ng pulisya at sinabihan silang imbestigahan ang mga lugar sa kabundukan kung saan malamang na nagtatago ang mga kriminal. Saan ka pupunta, Benjamin? Nag-aalalang tanong ni Sean nang makita niya si Benjamin na papalabas matapos ibigay ang mga utos na iyon. Nag-aalala ako sa mga taong iyon, kaya tutulong din ako sa paghahanap, manatili ka rito at magulat ka agad kung makatanggap ka ng anumang mga update. Bili ni Benjamin kay Sean habang dinadial ang number ni Jack sa phone niya. Inutusan niya si Jack na magtipon sa junction sa harap kasama ang isang pangkat ng kanyang mga tauhan. Huwag kang mag-alala, Benjamin. Babantayan kong mabuti ang mga bagay-bagay dito. Alam ni Sean na may kailangang manatili, kaya hindi na siya nagpumilit na umalis kasama si Benjamin. Naghihintay na si Jack sa junction kasama ang 50 tauhan niya nang huminto si Benjamin sa kanyang sasakyan. Saan natin hahanapin sina Tim at Zachary, Mr. Graham? Tanong ni Jack, may nagawa na ba si Julian? Tanong ni Benjamin na may malamig na tingin sa kanyang mga mata. Wala pa siya. Umiling si Jack. Ilang segundo lang ay tumunog ang kanyang telepono. Tawag iyon ng kanyang subordinate, na inutusan niyang bantayan si Justin. Pagkatapos ibababa ang telepono, sinabi ni Jack kay Benjamin, Mr. Graham, ayon sa aking mga tauhan na nagmamasid kay Justin, pumunta siya sa mga suburb ilang minuto ang nakalipas. Alam ba natin kung saan siya pupunta? Tanong ni Benjamin na nakakunot ang noo. He headed north, but we still have no idea what he's doing there. Sinusundan siya ng subordinate ko habang nagsasalita kami. Mr. Graham, sa tingin mo ba si Justin ang dumukot sa mga anak mo? Sagot ni Jack, hindi ko masyadong maintindihan kung bakit niya kikidnapin ang mga bata. Oo naman, ang relasyon niya kay Mr. Graham. Hindi naging maganda, ngunit ang mga ganitong insidente ay hindi pa nangyari sa nakaraan. Ito ay medyo posible. Sabihin sa iyong lalaki na maging mas maingat. Hindi namin nais na siya ay mapansin, utos ni Benjamin. Sa sandaling iyon, tinawagan ni Ethan si Benjamin at sinabing, Mr. Graham. Nagtungo si Julian sa mga suburb sa hilaga ng Delmore. Nakita rin ng aming mga tauhan si Justin na papunta sa parehong lokasyon. Hinala ko na binibihag nila ang mga bata. Malalaman natin iyon sa lalong madaling panahon. Ipagpatuloy ng mga lalaki ang paghabol sa kanila, ngunit huwag gumawa ng anumang bagay na padalos-dalos. Sa ngayon, kailangan nating tumuon sa pangangalap ng higit pang impormasyon at pagsisiyasat sa iba pang mga pahiwatig. Naiintindihan. Kabanata 1234. Habang si Benjamin ay nag-aalala tungkol sa kanyang anak, si Zachary ay naging malapit sa mga kidnapper. Hoy, Zachary, gaano ka kagaling maglaro ng baraha? Tanong ni Jason na may paghanga sa mga mata. Oo,
Siguradong kamangha-mangha ang utak mo. Hindi ako makapaniwala na naalala mo ang bawat card na nilalaro. Hangang-hanga si David na halos hilingin niya kay Zachary na magturo sa kanya. Nakakatawa kang matalino para sa isang bata, Zachary. Ano pa bang alam mo? Maging si Abel ay mahinang nagsalita sa takot na matakot si Zachary. Napaawang ang labi ni Zachary habang sarkastikong sinabi, kung kasing talino ko ang sinasabi ninyo, hindi sana ako kinidnap ninyo at dinala hanggang dito. Nagpalitan ng tingin ang mga kidnapper at nagpakawala ng awkward chuckles bilang tugon. We didn't have a choice, Zachary. Sinusunod lang namin ang utos ng boss namin. Oh, I understand that completely. Who is your boss? Though, bakit niya tayo gustong agawin? Nag-cross-arm si Zachary sa dominanting paraan. Muling nagpalitan ng tingin ang mga lalaki, at sumagot si Jason na may mahinang ngiti, hindi rin namin alam iyon, sa totoo lang. Pinaikit ni Zachary ang kanyang mga mata at pinandilatan sila. Tigilan mo na ang pagsisinungaling sa akin. Kung ayaw mong pag-usapan ito, huwag na. Hindi ko naman kayo pipilitin. Pero wala namang dahilan para mag-alala kayo. Kayo pa rin. Bihag ako, kaya wala akong magagawa sa amo mo kahit alam ko kung sino siya. Lalong naging awkward ang mga lalaki nang marinig iyon. Sa bandang huli, hindi na nakatiis si Jason at sinabing, inagaw lang namin kayong mga bata dahil sa daddy nyo. Wala itong kinalaman sa inyong mga bata. Napakunot ang noo ni Zachary nang marinig iyon. So, kaaway talaga sila ni daddy. Alam mo, hindi kami close ni Benjamin kahit anak niya kami, kaya baka hindi siya sumama sa amin kahit kontaken niyo siya. Tinitigan ng mga lalaki si Zachary na may nakasulat sa buong mukha nila na hindi makapaniwala. Paano ito posible? Mahal na mahal ni Benjamin ang kanyang anak. Siguro bago pa kami magpakita. Mahal niya talaga ang anak niya, pero ang panganay naming kapatid, si Gavin, ang mahal niya. Kadalasan ay napakabangis niya sa amin at hindi man lang namin siya hinahayaang tawagin siyang daddy. Lagi namin siyang tinatawag na Mr. Graham sa halip. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo si Tim kapag nagising na siya. Tanungin mo siya kung paano natin malalaman ang katotohanan tungkol sa Benjamin, at wala kang makikitang katotohanan tungkol kay Benjamin, so I have no reason to do that, sabi ni Zachary na may seryosong tingin sa mga mata. Ang mga lalaki ay kalahating kumbinsido dahil sa kung gaano kaakit-akit na ginawa ito ni Zachary. Nagsimula pa nga silang magsisi na hindi inagaw si Gavin. May oras pa ba tayo para agawin ang batang iyon? Matapos pagmasdan ng kanilang mga ekspresyon, napabuntong hininga si Zachary nang makitang kalahating kumbinsido ang mga ito. Nagtataka kung bakit biglang nagalit si Zachary, nagtanong si Jason, anong problema? As if not bad enough ang pag-iiwan ng daddy namin, kailangan niyo kaming dalhin sa gitna ng kawalan. Papatayin niyo ba kami para mailabas ang galit niyo? Sagot ni Zachary sabay singhot. Hindi kami. Huwag kang mag-alala. Ang trabaho lang namin ay dalhin kayong mga bata dito. Wala kaming balak na saktan kayong lahat. Oo, matagal na namin kayong papatayin kung gusto namin. Gusto lang sigurong banta ng boss namin si Benjamin. Sila lang ang namamahala sa pagkidnap sa mga bata, kaya wala silang ideya kung ano talaga ang gusto ng kanilang amo. Batay sa aming nalalaman tungkol sa aming amo pagkatapos ng maraming taon ng pagtatrabaho para sa kanya, malabong saktan niya ang mga batang ito. Pinunasan ni Zachary ang kanyang mga mata, at pinunasan ang kanyang mga luha na parang nakakaawa na tuta na iniwan. Huwag kang mag-abala sa pag-aliw sa akin. Hindi ko kayo masisisi kahit na magpasya kang patayin ako. Gayunpaman, nakikiusap ako sa iyo na iligtas si Tim. Siya ay kinuha sa kapanganakan at dinala sa isang rural na lugar kung saan kailangan niyang maghanap buhay sa pamamagitan ng pagdadala ng karbon pababa sa bundok. Hindi lamang siya nagugutom sa lahat ng oras, ngunit siya rin ay mabubugbog kung hindi niya ginawa ang kanyang buhay noon ay talagang maayos ang trabaho niya. Tingnan mo ang katawan ni Tim, at makikita mo na natatakpan ito ng mga galos, sabi ni Zachary habang lalo pang humihikbi. Kabanata 1235. Parehong napaiyak sina David at Jason sa puntong iyon. Ito ay masyadong trahedya. Humihikbi si Jason. Ang isa sa mga lalaki ay tumakbo papunta kay Tim at itinaas ang kanyang kamiseta upang suriin ang kanyang katawan, nahingal sa pagkabigla nang makita niya ang mga galos. My goodness, sinong halimaw ang magiging napakalupit para saktan ang isang bata ng ganito kalubha? Hindi ako makapaniwala na may mag-aabuso sa isang kaibig-ibig na bata. Ang mga peklat na ito ay parang mula sa maraming taon na ang nakalilipas.
I bet siya ay binugbog noong siya ay sanggol pa. Bagamat ang mga lalaking iyon ay hindi eksaktong mga santo, hindeng-hindi nila magagawang abusuhin ang isang batang tulad nito. Sa katunayan, ito ang kanilang unang pagkakataon na mangkidnap ng mga bata. Sinaman sila ni Zachary ng tingin at nakitang nakapaligid sila kay Tim. Pagkatapos ay kinuha niya ang telepono sa mesa habang hindi sila nakatingin at tiningnan kung nakalock ito ng password. Nagningning ang mga mata niya nang makitang hindi kailangan ng password para ma-unlock iyon. Mabilis niyang tinawagan si Benjamin gamit ang teleponong iyon at ibinaba ang tawag nang matapos ang tawag. Naghihintay si Benjamin ng update mula sa mga lalaking nakabuntot kay Justin at Julian. Napakunot-noo siya sa pagkataranta nang makita ang isang unknown number na tumatawag sa kanya at agad itong ibinaba. Maling numero ba ang tinawagan ng taong ito, o ito ba? Jack, gusto kong subaybayan mo kaagad ang lokasyon ng numero ng teleponong ito. Dahil ayaw niyang makaligtaan ng anumang posibleng mga pahiwatig, mabilis na pinaimbestigahan ni Benjamin si Jack ang numero ng telepono. Maya-maya ay bumalik si Jack at sinabing, na-trace namin ang numerong ito sa isang suburban area, Mr. Graham. Mukhang isang property na pag-aari ng pamilya Rogers. Ang pamilya Rogers, naningkit ang mga mata ni Benjamin nang marinig iyon. Humingi ng isang tao na tumawag sa numerong ito at magpanggap na isang ahente ng ari-arian na nagpo-promote ng isang bahay o isang bagay. Naiintindihan. Aayusin ko kaagad. Sagot ni Jack. Ilagay mo sa speaker. Dagdag ni Benjamin. Tumango si Jack at tinawagan ang numero, na nakarating pagkatapos ng ilang segundo. Bumilis ang tibok ng puso ni Zachary dahil hindi siya sigurado kung si Benjamin ba ang tumatawag. Ari-arian. Anong ari-arian? Hindi ko kayang bumili ng bahay, kaya tigilan mo na ang pagtawag sa akin o kakasuhan kita ng harassment. Inis na sigaw ni Jason. Iminungkahi ng kanyang antas ng pagkainip na malamang na nakatanggap siya ng maraming tawag mula sa mga ahente ng ari-arian sa nakaraan. Isang ubo ang pinakawalan ni Zachary na sapat lang para marinig ng nasa kabilang linya. I bet tumatawag lang kayo dahil walang bumibili ng mga bahay nyo. Maliban kung gusto nyo akong bigyan ng libre, wag nyo na akong tawagan. Galit na sigaw ni Jason at ibinaba ang telepono. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Benjamin nang marinig niya ang pag-ubo. Iyon ay isang bata na umuubo sa background. Pupunta na tayo doon kaagad. Dahil hindi pa nakakatanggap si Benjamin ng anumang tawag sa ransom mula sa mga kidnapper, naniniwala siyang ang tawag kanina ay ang pagtatangka ni Zachary na bigyan siya ng clue at gusto niyang suriin ito kung sakali. Mr. Graham, sigurado ka bang nandoon sina Zachary at Tim? Hindi narinig ni Jack ang ubo kanina, kaya natarante siya nang makita kung gaano katiyak si Benjamin. Hindi mo ba narinig ang ubo kanina? Inip na sambit ni Benjamin sa kanya. Gaano ka walang kakayahan? Buti na lang pinalagay ko sa speaker yung phone. Naningkit ang mga mata ni Jack nang marinig iyon, at mabilis siyang sumunod sa likuran ni Benjamin habang papunta sila kasama ang isang grupo ng mga lalaki. Nakaramdam ng pagkabalisa si Zachary nang makita niyang ibinaba ni Jason ang telepono. Ngayon lang ba tumawag si Daddy? Kung oo, iniisip ko kung narinig niya ang pag-ubo ko. Bumili ka ba ng bahay? Nagtatakang tanong niya na may inosenteng tingin sa mga mata. Parang nabawasan ang galit ni Jason nang marinig ang tanong ni Zachary. Walang paraan na kaya kung bumili ng isa. Katawa-tawa na ang mga bahay ngayon. Sagot niya nang walang magawang buntong hininga. Ang mga taong tulad namin ay maaaring magtrabaho sa buong buhay namin, at hindi pa rin namin kayang bayaran ng isa. Dagdag ni David, hindi ba kayo binibigyan ng iyong boss ng pagtaas? Tusong tanong ni Zachary. Our boss only. Nasa kalagitnaan na ng sentence si Jason nang mapansin niyang may mali at agad na pinigilan ang sarili. Medyo malaki ang kinikita namin, ngunit nawawala rin ang perang iyon sa loob ng ilang araw. Sabi ni Abel na may pilyong ngiti. Bakit ganon? Curious na tanong ni Zachary. Kabanata 1236. Napangiti si David at sumagot, hindi ka talaga makakahawak sa pera mo kung madalas kang naglalaro ng baraha. Tinuro ni Jason ng daliri si Abel at nakangiting sinabing, pumupunta siya sa club araw-araw. Parang ayaw mo. Naiinis na pang-iinis ang isinagot ni Abel. Napabuntong hininga si Joel, ang pinuno ng mga kidnapper. Sa pangkalahatan, mag-e-enjoy tayo pagkatapos nating mabayaran at gugugol ang lahat ng pera sa loob ng ilang araw. Bahagyang umawang ang lobby ni Zachary. Talagang dapat mong baguhin ang iyong mga gawi sa paggastos. Ang iyong boss ay hindi nagbibigay sa iyo ng anumang mga benepisyo o isang bagay.
Nagkibit-balikat si Jason na walang magawa. Ang aming antas ay hindi sapat na mataas para doon. Naningkit ang mga mata ni Zachary nang marinig iyon. Naisip mo na bang magtrabaho sa iba? Baka makahanap ka ng mas mataas ang sweldo kaysa sa iyong amo. Sino kaya ang mas magaling sa boss natin? At saka, hindi natin alam kung pagtitiwalaan tayo ng bagong boss. Kung tungkol sa boss natin ngayon, well, hindi na kailangang ituloy ni Jason dahil alam na ng lahat ang gusto niyang sabihin. Maaari kayong magtrabaho para sa akin sa halip. Ginagarantiya ko na kayo ay bibigyan ng mga bahay at asawa. Sabi ni Zachary na may inosenteng mukha. Nagpalitan ng tingin si Jason at ang iba bago nag-aalinlangan na nagtanong, ikaw. Bata ka pa lang. Paano mo kami mabibigyan ng kahit ano? Hoy, huwag mo akong maliitin. Hindi mo ba alam kung sino ako? Hindi ako gagawa ng alok maliban kung sigurado akong kaya kong ibigay ito. Maaari mo akong pagdudahan sa lahat ng gusto mo, ngunit wala kang dahilan upang pagdudahan ang aking daddy. Pagmamalaki ni Zachary, natigilan ang mga lalaki nang marinig ang sinabi niya. Siyempre, alam nating tiyak na kayang ibigay sa atin ni Benjamin ang mga benepisyong nabanggit, ngunit tatanggapin pa ba niya tayo? Kung magtrabaho kayo para sa akin, ginagarantiyahan ko na magiging mas mabuti ang buhay ninyo. I mean, tingnan nyo na lang ang mga nagtatrabaho para sa daddy ko. Hindi ba't lahat sila ay nabubuhay ng magagandang buhay ngayon? Nalilibang sila ng libre sa mga negosyong pagmamay-ari ng daddy ko. Hindi lang sila madalas magkaroon ng mga social gathering at handaan, ngunit nakakasama rin sila sa mga company trip taon-taon. Mga daddy ko, hindi ko kailangan mag-alala sa inyo. Gagawin ko ang aking makakaya upang matulungan kayo sa bagay na iyon. Alam ko na ang lahat ng ito ay medyo mahirap paniwalaan, kaya't kami ay pumirma ng isang kontrata sa ganoong paraan. Ito ay magkakaroon ng mga legal na epekto kung kayo ay magtatrabaho para sa amin, bawat isa ay bibigyan ko kayo ng bahay. Si Jason at ang iba ay nagsisimula ng matukso sa alok. Hindi mo naman kami ginugulo diba? Ganon kalaki ba talaga ang pera mo? Gusto mo pa ba kaming kunin ng daddy mo? Sinabi mo sa amin kanina na hindi ka mahal ng daddy mo mga bata. Natigilan si Zachary at nagpakawala ng awkward chuckle habang sumagot, huwag kang mag-alala. Maaaring hindi kami masyadong magkasundo ni Benjamin, pero close kami ni Gavin. Mayaman siya, at may sarili akong ipon. Magkaroon ng higit sa sapat na pera para makabili ng ilang bahay. Magiging epektibo ang alok na ito sa sandaling palayain mo ako at si Tim. So, ano ang mangyayari? Medyo nag-alinlangan si Jason at ang iba pa. Dahil medyo mapagbigay ang alok ni Zachary, hindi nila maiwasang magtanong kung isa lang itong pangakong walang laman. Kung ganoon ang kaso, hindi lamang sila matatanggap ng anumang kapalit, ngunit hahabulin din sila ni Justin bilang paghihiganti. Ang palayain ng dalawang bata ay hindi naiiba sa paggawa ng isang gawa ng pagkakanulo. Nag-aalala ba kayo na susundan kayo ng amo mo? Tanong ni Zachary na may malabong ngiti dahil nakikita niya ang mga pag-aalala nila. Aba, gaano ba katalino ang batang ito? Siguraduhin mong walang maglalakas loob na magsikap sa iyo kapag nagtrabaho ka para sa akin. Dagdag pa ni Zachary, parang mas mapang-akit kaysa dati. Sigurado ka bang kaya mo kaming protektahan? Tanong ni Jason. Nagsisimula na siyang maniwala sa sinabi ni Zachary. Oo, ako nga. Tumango si Zachary at tahimik na naghintay ng isasagot nila. Alam niyang magtatagal sila para makapag-isip bago gumawa ng napakalaking desisyon. Kabanata 1237. Nababalisa si Erisa at humiga sa kama. Sa huli, nagpasya siyang tawagan si Zachary. Gayunpaman, naka-off ang telepono ni Zachary, kaya hindi niya ito makontak. Pagkatapos noon, tinawagan niya si Gavin. Ilang rings lang ay natapos na ang tawag, at hindi nagtagal ay narinig na sa kabilang dulo ang cute na boses ni Gavin. Hi, Mommy, sweetheart, kasama mo ba si Zachary? Tanong ni Erisa. Nagpalitan ng tingin sina Gavin, Oliver, Jasper, at Jessie nang marinig iyon. Nandito po siya. Ano pong problema, Mommy? Tanong ni Gavin. Na-hospital pa si Mommy. Kung sasabihin namin sa kanya na nawawala sina Zachary at Tim, mag-aalala siyang may sakit. Sa paghusga sa tugon ni Gavin, walang naramdaman si Erisa. Gayunpaman, siya ay may masamang pakiramdam sa kaibuturan. Bakit sinasabi sa akin ng aking intuition na may nangyari sa mga bata? Sweetheart, anong ginagawa mo ngayon? Pwede ba tayong mag-video call? Mommy, may klase tayo. Sinulyapan ni Erisa ang oras at napagtantong may klase nga ang mga bata. Napatawa siya at sinabing, oh,
Tatawagan ko kayong muli pagkatapos ng inyong mga klase. Sige, Mommy, huwag kang mag-alala sa amin. Mag-aasal kami sa school. Paniniguro ni Gavin sa kanya. Mommy, you don't have to worry about US. Babantayan ko ang mga boys. Kung mali ang ugali nila, ipapaalam ko sa iyo. Puno ng luha ang mga mata ni Jessie, ngunit mapang-akit ang kanyang tinig. Nag-thumbs up sina Jasper at Oliver kay Jessie at nagbulungan sa isa't isa para parang kasama nila sina Zachary at Tim. Hindi makita ni Erisa kung ano ang nangyayari sa kabilang dulo ng tawag, ngunit naisip niya na ang pag-ungol ay nanggaling sa kanyang 4 na lalaki. Kaya naman, hindi na siya nag-abalang pag-isipan pa ito. I'm hung up, sweethearts. Magsaya sa klase. Hinimok ni Erisa ang kanyang mga anak bago niya ibinaba ang telepono at sumimangot. Hindi kaya nag-o-overthink ako. Pagkatapos, tinawagan niya si Bradley. Medyo matagal bago niya sinagot ang phone niya. Nang gawin niya ito, tinanong niya, paano kita matutulungan, boss? Parang nasa isang mataong kalye si Bradley. Hindi alam kung nasaan si Bradley, nagtanong si Erisa, nasaan ka? Sa puntong iyon, nagsalubong ang mga kilay ni Erisa. I'm feeling so uneasy. May nangyaring masama. Kakain ako sa labas. Si Bradley ay napuyat magdamag sa paglalaro ng mga video game at kagigising lang para maghanap ng pagkain. Bradley, tumibok ng malakas ang puso ko buong araw. Pakiramdam ko ay may nangyaring masama. Kapag libre ka mamaya, pakibisita ang Graham Group at tingnan si Benjamin. Habang nakikinig si Bradley sa kanyang sinabi sa telepono, bigla niyang nakita ang ilang pamilyar na figures sa kabilang bahagi ng kalye. Yung mga taong parang may hinahanap. Nawirduhan si Bradley, pero hindi niya sinabi kay Erisa ang tungkol dito. Sa halip, inaliw niya ito sa pamamagitan ng pagsasabing, Boss, siguradong nadagdagan ka na ng pagkabagot mo. Kaya nababaliw ka na, huwag kang mag-o-overthink, okay. Susuriin ko siya pagkatapos kong kumain. Okay, bilasan mo na ang pagkain mo. Hihintayin ko ang tawag mo. Binaba ni Erisa ang telepono. Agad na inabandona ni Bradley ang kanyang mangkok ng pagkain at hinanap ang mga bodyguard na nakita niya kanina. Di nagtagal, natagpuan niya ang mga ito at nagtanong, ano ang hinahanap ninyo? Kailangan mo ba ng anumang tulong? Mga bodyguard lang iyon ni Benjamin, kaya alam nila kung sino si Bradley. Kaya naman, tumango sila, binati siya, at sumagot, nawawala sina Zachary at Tim. Naghahanap kami ngayon ng mga pahiwatig. Kung libre mo, tulungan mo kami. Ano, nawawala sina Zachary at Tim. Natigilan si Bradley. Tama kaya si boss, pero hindi niya lang alam. Hindi mo masasabi ito kay Mrs. Graham. Kung hindi, mag-aalala siya. Sinabi sa amin ni Mr. Graham na ilihim. Ito, paalala ng isa sa mga bodyguard kay Bradley. Paano sila nawala? Napakunot ng noo si Bradley. Yung mga boys na yon, hindi magpapaligoy-ligoy ng walang dahilan. Sila ay inagaw mula sa kanilang paaralan. Hinahanap namin sila ngayon sa buong lungsod. Kung ganoon, kailangan na nating magmadali. Maghiwalay na tayo at hanapin sila. Keep in touch. Guys, walang pag-aaksaya ng segundo, hinanap agad ni Bradley ang lugar. Kabanata 1238. Sir, bakit wala pa ring malay si Tim? Nag-aalala si Zachary kay Tim, kaya lumapit ito at tinapik ang pisngi ng huli. Napakamot sa likod ng ulo si David at awkward ng umiti. Marahil ay binigyan ko siya ng labas na gamot sa pagtulog. Hindi pwede yon. Kung ganoon nga, bakit ang bilis ng gising ni Zachary? Nagtataka namang tumingin si Jason kay Zachary. Nalilito, sabay-sabay na lumingon ang iba kay Zachary. Tama, Zachary, bakit gising ka kung wala ang team mo? Pareho kaming gumamit ng pampatulog sa inyong dalawa. Siguro mas mabilis akong nagising kaysa kay Tim dahil mas mataas ang tolerance ng katawan ko. Gaano karaming gamot na pampatulog ang ibinigay mo sa amin? Hindi mo kami binigyan ng halaga na nakakapinsala, tama ba? Napatingin sa kanila si Zachary na nakakunot ang noo. Nang marinig iyon, inaliw ni Jason si Zachary sa pagsasabing, ay, hindi. Gumamit kami ng normal na dosis. Nais sabihin ni Jason kay Zachary na gumamit sila ng dosis na angkop para sa mga matatanda. Gayunpaman, ang tunog ng makina ng kotse ay nagmula sa labas bago natapos ni Jason ang kanyang pangungusap. Nagpalitan ng tingin si Jason sa iba, at sabay-sabay silang lahat, may tao dito. Nandito ba si boss? Tingnan natin. Nagmamadaling lumabas si Abel. Sumunod naman sina Jason at David, isang lalaki lang ang naiwan para bantayan ang mga lalaki.
Niyakap ni Zachary si Tim at tinanong ang lalaki, para kanino kayo nagtatrabaho? Hindi ko masasabi sa iyo iyan. Umiling ang lalaki. Napakagatlabi si Zachary bilang tugon, ayos lang. Pagkatapos ng lahat, magkakaroon ako ng sagot sa lalong madaling panahon. Habang papalapit ang ingay mula sa labas, mas nababalisa si Zachary. At the end of the day, bata pa siya na kinidnap. At saka, hindi niya alam kung ano talaga ang aasahan. Sinulyapan ni Zachary si Tim na may malalim na pagkasalubong na kilay. Bakit hindi pagising si Tim? Tim! Hinawakan ni Zachary ang noo ni Tim na nag-aalala at napagtantong mainit ang noo ng huli sa paghawak. Sa sumunod na segundo, mabilis na hinawakan ni Zachary ang sariling noo. Mas mainit ang noo ni Tim kaysa sa akin. Nagkasakit ba si Tim? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Zachary. Sir, maaari mo bang tingnan kung nilalagnat si Tim? Labas na nag-alala si Zachary nang hilingin niya sa lalaki na suriin ang temperatura ng katawan ni Tim. No wonder wala pa ring malay si Tim. Hinawakan ng kidnapper ang noo ni Tim at medyo nakaramdam ng init. May lagnat yata siya. Ano ang dapat nating gawin? Wala pa ring malay si Tim. Sa sobrang pag-aalala ni Zachary ay malapit na siyang maiyak. Kasalanan ko ito. I should have realized Tim ay may lagnat. Buti pa siya nung magkasama kami. Bakit siya nilanat pagkatapos niyang mahimatay? Tumahimik ka. Inaalo ng lalaki si Zachary bago tumalikod para maghanap ng basang tuwalya. Sa sandaling iyon, isang lalaking nakamaskara, na pinaliligiran ni Jason at ng iba pa, ang bumungad sa kanila. Niyakap ni Zachary si Tim at maingat na tinitigan ang mga kidnapper. Sa sandaling iyon, si Zachary ay natakot at nahihirapan. Boss, may gustong sabihin ang lalaking nanonood kina Tim at Zachary, ngunit itinaas ng lalaking nakamaskara ang kanyang kamay para ikulong ang una. Anong problema? Tanong ng lalaking nakamaskara. Natagpuan ni Zachary na hindi pamilyar ang boses, at pinalaki niya ang lalaking nakamaskara. Parang hindi ko kilala ang lalaking ito. Boss, nilalagnat ang bata. Nagmamadaling nagsumbong ang lalaki. Sinulyapan ng lalaking nakamaskara si Zachary at natigilan sandali. Mukha namang kalmado ang bata. Gaya ng inaasahan sa anak ni Benjamin. Malubha ba ang lagnat? Tanong ng lalaking nakamaskara. Hindi naman. Kung ganoon, hayaan mo siya. Ang lalaking nakamaskara ay walang pakialam kung ang lagnat ay maaaring magdulot ng pinsala sa utak ni Tim. Naiinis si Zachary, ngunit pinigilan niya ang kanyang pagnanasa na puntahan ang kanyang mga kidnapper. Pag may nangyaring masama kay Tim, hindi na kami magiging mahalaga sa'yo, no? Kumunat ang noo ni Justin at tinitigan si Zachary. Kung namatay siya, nasa akin ka pa rin. Kinagat ni Zachary ang kanyang mga ngipin at pinigilan ang kanyang galit. Kung ganon, bitawan mo si Tim. I'll stay with you. Ayokong masira ang utak niya dahil sa lagnat ni Tim. Kabanata 1239. Tinitigan ng masama ni Justin ang mga lalaki at nagtanong sa malamig na tono, hayaan mo siya. Pwede ba siyang pumunta kahit saan ng mag-isa? Kung maaari, hayaan ang iyong mga tauhan na ipadala si Tim sa ospital. Sinalubong ni Zachary ang tingin ni Justin, umaasang makita kung sino ang kidnapper niya. Tinaas ni Justin ang kanyang noo at nagtanong ng malademonyo, bakit ko gagawin ang sinasabi mo? Napakagatlabi si Zachary sa kawalan. Kung gayon, maaari mo ba akong bigyan ng isang basong tubig? Ngumuso sa loob si Justin nang makita kung gaano ka-composed si Zachary. Anak siya ni Benjamin, sige. Dahil doon, nagtaas ng kamay si Justin. Agad namang pumunta ang isang subordinate niya para kunin si Zachary ng isang basong tubig. Dahil walang tuwalya si Zachary, kinuha niya ang baso ng tubig at ibinuhos sa manggas niya bago inilagay ang manggas sa noo ni Tim. Gumising ka, Tim. Hindi mapakali si Justin nang bumagsak ang tingin niya sa walang malay na si Tim. Kung mamatay ang batang iyon dito, papatayin ako ni Benjamin. Bakit mo ako dinalhan ng batang may sakit? Tumalikod si Justin at pinagsabihan si Jason at ang iba pa. Mabilis na ibinaba ng mga lalaki ang kanilang mga ulo upang maiwasang makasalubong ang galit na tingin ni Justin. Boss, maayos naman ang batang iyon ang dinala namin dito. In fact, energetic pa nga ang pagtalon-talon niya. To our surprise, nagkasakit siya after he passed out, takot na ulat ni Joel. Ito ay isang tapat na pagkakamali. Pagkasabi nito, wala na kaming oras para pag-isipan ito. Kahit alam naming may sakit ang bata, kailangan pa rin namin siyang kidnapin. Kung hindi, tiyak na hihingi siya ng tulong at pipigilan kaming umalis.
Gaano kataas ang dosis na ginamit ninyo? Sinaman ang tingin ni Justin ang iba. Dosis ng isang may sapat na gulang. Nahihiyang sagot ni Jason. Malungkot ang ekspresyon ni Justin nang marinig niya iyon. Bakit nila ginamit ang dosis ng isang may sapat na gulang sa isang bata? Mag-isip ng isang paraan upang baligtarin ang epekto ng natutulog na gamot. Utos ni Justin. Nang marinig iyon, nagkatinginan si Jason at ang iba pa. Wala kaming antidote dahil hindi namin inaasahan na may mangyayaring ganito. Sa kabila ng kanyang pag-iisip, lumingon si Jason kay Zachary at sinabing, huwag kang mag-alala. Siguradong madyay gising ang kapatid mo mamaya. Ano ang susunod nating gagawin, boss? Lumapit si Joel kay Justin. Maghihintay kami, sagot ni Justin. Sa sumunod na segundo, nagpakita si Julian. Nawala ang galit ni Zachary nang makita si Julian. Ano, kinidnap mo kami? Bahagyang nanginig si Julian nang makasalubong niya ang mahigpit na tingin ni Zachary na kamukha ni Benjamin. Kung hindi kita kikidnap, paano ko haharapin ang daddy mo? Nagngangalit si Zachary sa galit. Hindi karapat-dapat ang masamang lalaking ito na maging pinsan ko. Ginagamit mo ba kami para i-blackmail si Benjamin? Mangarap ka, hangal ni Zachary. You little bastard. May death wish ka ba? Nakita ni Julian ang pula at lumapit kay Zachary bago itinaas ang huli sa kanyang kwelyo. Ang mga bastos na ito ay hindi kailanman nagpakita sa amin ng paggalang. Noon lang, nagkamalay si Tim at nakitang binuhat ni Julian si Zachary sa ere. Sa puntong iyon, hinihingal si Zachary dahil nakaharang ang kwelyo nito sa daanan ng hangin. Kaya naman, agad na sinugod ni Tim si Julian at kinagat ang binti ng huli. Naramdaman ni Julian ang matinding pananakit ng pamamaril at pinalipad si Tim sa pamamagitan ng isang sipa. Nawala ng malay si Tim sa impact. Tim! Sigaw ni Zachary. Napuno ng pout ang mga mata ni Zachary nang kagatin niya ang leeg ni Julian. Nagmura si Julian at sinubukang patahanan si Zachary. Gayunpaman, tinamaan ni Zachary ang acupoint ni Julian para maging manhid ang huli. Sa isang mabilis na paggalaw, si Zachary ay umakyat sa likod ni Julian at hinayla ang isang hulihan na hubad na sinakal. Sa loob ng isang segundo, hinawakan ni Zachary ang isang matulis na bagay sa carotid artery ni Julian at umuusok, kung gusto mong mabuhay, manahimik ka. Sa isang iglap, binaliktad ni Zachary ang sitwasyon. Napahiya si Julian dahil binugbog siya ng isang bata. Gayunpaman, natakot siya para sa kanyang buhay, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ang manatili. Nakakagulat ka, Zachary. Hindi napigilan ni Jason na mamangha. Maging si Justin ay humangal nang makita ang mga outstanding moves ni Zachary. Kabanata 1240. Nakaramdam ng pagmamalaki si Benjamin nang makita niya ang nangyari. Makakalaban ni Zachary. Kinawayan ni Benjamin ang kanyang kamay. Nang makita iyon, tahimik na inilabas ni na Ethan at Jack ang mga lalaking nagsisecure sa paligid. Kaya lang, ang natitirang mga kalaban ay sina Julian, Justin, Jason, at iba pa. Hindi alam ni Zachary kung ano ang nangyayari sa labas, natakot si Justin at ang iba pa sa kanila ni Tim. Kaya naman, maingat niyang pinagmasdan ang paligid at nagbabala, umalis ka. Kung hindi, papatayin ko siya. Nakakatakot ang boses ni Zachary. Panoorin mo, little brat. Pinsan mo ako. Nabigla si Julian nang maramdaman ang matinding sakit sa kanyang leeg. Kasabay nito, naramdaman niya ang kakaibang sensasyon na kumakalat sa kanyang sugat. Oh, bakit hindi mo naisip iyon bago ito? Malamig na bamantong hininga si Zachary at diniin pa ang pagkakahawak niya. Sa takot, si Julian ay hindi nang ahas na gumalaw ng kalamnan. Pagkatapos ay itinaas niya ang dalawang braso sa ere at tumingin kay Justin na nakamaskara. Hoy, pakiurong ang mga tauhan mo. Bilang tugon, binigyan ni Justin ng mahiwagang sulyap si Julian bago ibinaling ang tingin sa kalmadong si Zachary. Sa huli, napaatras si Justin at sinabing, walang silbi na hawakan si Julian sa patalim. Walang halaga sa akin. Ikaw. Galit si Julian, ngunit hindi siya naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Ano bang pumasok kay Justin? Sama-sama tayo dito. Teka, baka may plano siya. Mas mabuting manahimik na lang ako. Hindi ba kayo nagtutulungan? Akala mo ba maniniwala ako sa mga salita mo? Sino ka? Napangisi si Zachary. Nang marinig iyon, tinitigan ni Justin si Zachary ng may paghanga. Bagay na bagay ang batang ito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tim ang pag-init ng kanyang mukha at pangangati ng kanyang buong katawan. Sobrang discomfort niya kaya hindi niya napigil ang kumumo sa katawan. Naningkit ang mga mata ni Justin nang makita iyon.
Sa malademonyong ngiti, sinabi niya, "Bata, kung pakakawalan mo si Julian, ibibigay ko kay Tim ang antidote." Panay ang tingin ni Zachary sa mga lalaki kanina kaya hindi niya napansin ang kalagayan ni Tim. Kung mayroon kang antidote, bakit hindi mo ito ginamit ng mas maaga? Si Zachary, nagsisinungaling siya sa atin. Hindi natin siya mapagkakatiwalaan. Nahihirapang huminga si Tim, ngunit itinago niya ang kanyang discomfort. Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Grabe ang allergic reaction mo. Kung hindi ka uminom ng gamot para dyan, baka mamatay ka. Nakita ni Justin na namumula ang mukha ni Tim. Kumamo na naman si Tim, pero habang ginagawa niya iyon, mas lalong tumitindi ang pakiramdam niya. Noon lang napansin ni Zachary na may mali talaga kay Tim. Gaano ka kasuklam-suklam? Dumagundong si Zachary. Pagkatapos noon, tinitigan ni Zachary si Justin at nagtanong, ano ang ginawa mo kay Tim? Bitawan mo si Julian at mag-uusap tayo. Ngumisi si Justin. Napakagatlabi si Zachary, at nang akmang susuko na siya ay bumukas ang pasukan. Si Jason at ang iba pa ay binugbog bago nila makita kung sino ang pumasok. Malungkot ang ekspresyon ni Benjamin nang itutok niya ang baril kay Justin. Kasabay nito, ang mamamatay tao na aura na ipinalabas ng una ay may kakayahang gumawa ng kahit sinong manginig. Bumilis ang tibok ng puso ni Justin nang masalubong niya ang tingin ni Benjamin. Paano nakarating si Benjamin ng ganoon kabilis? Tsaka nilabas na niya yung mga lalaking pinatire ko sa labas. Nakakatakot ang lalaking ito. Bigyan mo ako ng antidote. Ang malamig na ekspresyon at boses ni Benjamin ay nagpalamig sa gulugad ni Justin. Wala akong antidote. Namilog ang mga mata ni Justin. Sakto nang hilay na ni Benjamin ang gatilyo, sumigaw si Justin, hindi siya nalasan. Nagkakaroon lang siya ng allergic reaction. Tingin ko ay allergy siya sa gamot na pampatulog. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata at sinubukang alamin kung nagsisinungaling si Justin. Ilang sandali pa, sa wakas ay dumating na sa pinangyarihan sina Sean at Kingsley. Sa ilalim ng pagtuturo ni Benjamin, si Sean, nauna upang suriin si Tim. Benjamin, hindi lang nagkaroon ng pantal si Tim, kundi nilalagnat din siya. Hindi ako sigurado kung nagkakaroon siya ng allergic reaction sa gamot na natutulog. Kailangan ko siyang ibalik sa ospital para sa pagsusuri ng dugo, ulat ni Sean.